Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang tema ng reading natin ngayon. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi, saan man kayo naroon. Two of Cups. Ang ibig sabihin nito guys ay yung pagbalanse sa koneksyon or relasyon sa kapwa. Respeto at pangunawa, hindi lang sa karelasyon, kundi sa pamilya, sa kaibigan, o kaya sa karir mo. May posibilidad din na ang ilan sa inyo, kung nagkaroon man kayo ng hindi pagkakasundo sa kapwa o kaya sa person mo, ito na yung time na nagkakasundo kayo. Meron ng isang desisyon. Meron ng healing kung ano man yung naging problema sa connection or sa relationship. Alamin naman natin kung ano ang advice ng mystical card. Kukuha ako ng 3. Itong radical rebirth, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo mas pipiliin mo na magkaroon ng bagong simula kesa sa pagtatalo. Kasi ang ilan sa inyo masyado ka nang nape-pressure or natatrap sa sitwasyon. Itong storms naman, ang ibig sabihin meron ka ng connection na pinuputol kasi tingin mo hindi na to effective pa sa buhay mo. Pwedeng pag-iwas or paglimot sa problem o kaya idinadaan sa maayos na usapan or kasunduan. Itong puot or galit, ang ibig sabihin ay nilalet go mo na kung ano yung mga bagay na kinakatakutan mo or sa tingin mo ay hindi na nakakabuti sa iyo. Pangalawang card mo na ito. Alamin naman natin ang angel number mo. Ang unang card ay 777. Things will instantly happen for you. Affirm the power of a sudden blessing from this moment onwards. You are breaking through. Miracles are real and natural for you. Mamaya ko na lang ipapaliwanag. Itong next ay 1. You may be struggling with negativity and you need to refocus. Itong mga cards na to ipinapaliwanag na kailangan happy ka sa mga decisions mo. Lalo na kung makikipagrelasyon ka or magpapakasal. Alamin pa natin yung ibang detalye sa naunang card na 2 of Cups. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung dahilan kung bakit pinakita yung 2 of Cups, King of Cups, the Hangman in reverse, at Knight of Pentacles in reverse. Pinapaliwanag ng mga cards yung sitwasyon ng ilan sa inyo or yung dahilan kung bakit mas gusto mo na lang makipagkasundo. Kailangan ng ilan sa inyo ang maturity at stability. Sabagay, meron ka naman nun.
Kulang na sa memory kaya nagpalit ako ng SD card. May maturity at saka stability sa sitwasyon mo, pero nahihirapan kang mag-progress. Kumbaga, nai-stuck ka, nakadalawang cards ka na. At saka, ang ilan sa inyo sa career, ikaw yung mentor or matagal ka na kasi sa trabaho mo Kaya marami ka na ring alam at saka ikaw din yung isa sa naaasahan. Ganun din kung may negosyo ka, nahihirapan kang humanap ng oras para sa sarili mo. Mahirap yung trabaho mo or negosyo, hindi pwedeng nade-delay. At palaging ganito yung routine nyo sa trabaho or negosyo. Kaya ang ilan sa inyo, wala ka na ring time para sa pamilya mo. Sa love life o kaya sa person mo. Sa mga nasa relationship, ikaw at ang person mo, good provider kayo or mabuti kayong magulang. Or mabuti na karelasyon. At ang advice ng cards ay kailangan na ng pagbabago sa pananaw. Maybe, hindi na akma kung ano yung mga ginagawa nyo o nakaugalian noon sa sitwasyon ngayon. At ang isa sa inyo, wala namang problema sa pagiging busy, okay nga yun Pero yung wala ka ng time sa sarili mo or sa family o kaya sa person mo, yun yung mali. Kailangan nyo ng pag-uusap ng person mo kung ano ba yung dapat maunawaan sa relasyon. Sa mga single, ang ilan sa inyo, fresh pa sa isip mo o kaya kakabreak mo pa lang sa person mo. I-enjoy mo muna yung pagiging single para wala kang mauulit na maling cycle. At saka patagalin mo yung pagkilala sa person para malalaman mo kung pangmatagalan ba yung magiging relasyon nyo. Mabilis kasi maboard yung nakakarelasyon mo. Ano naman yung next na mangyayari? King of Wands, Ace of Swords, at Nine of Swords. Nakadalawang cards ka na para sa leadership na katangian. Panatilihin na maging confident, determinado, mag-focus, at huwag mag-give up. Kasi ito yung kailangan para ma-achieve mo yung goals mo. Yung pagkabalisa na nararamdaman, malalagpasan mo ito. At kung meron mang nasabi ang ibang kapwa sa'yo, isipin mo kung paano ito makakatulong sa iyo. Pero kung hindi naman, hindi mo na kailangan pansinin. Sa financial, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na kailangan na maging healthy yung pagbalanse mo sa money. Kailangan ng savings, magkano man ang sweldo mo or allowance. Kasi makakatulong din naman sa iyo yan. Kung nangyayari na ito or hindi pa, maging lesson na ito sa iyo kasi darating yung araw na kakailanganin mo talaga ng financial kahit magkano. Sobrang may stress ka kung kailangan na ng diskarte or mag-ipon, gawin mo na ito para hindi ka mahirapan in the future. Sa mga nasa relationship, ang gusto ng person mo ay yung madiskarte or independent na person. Kasi parehong gusto ng person mo na stable ang relasyon nyo at stable din ang pamumuhay. At ang ilan sa inyo, magkakaroon ng clarity kung ano talaga yung problema sa relasyon. Ang ilan sa inyo, naglilihim ka ng problema sa person mo. Pwedeng patungkol sa financial o kaya sa relasyon.
at nagsisisi ka kung bakit ginagawa mo ito sa kanya. Merong person na ipapakilala sa'yo at sa unang pagkikita nyo pa lang nagustuhan ka na niya agad at gusto niya itong person na to seryoso. Long-term na relasyon ang gusto niya. Kaya lang, ang ilan sa inyo hindi ka ready na makipagrelasyon. The Judgment, the Hierophant at Queen of Cups. Itong outcome na card na ito ay nagbibigay sa'yo ng advice na kailangan mo ng guidance, lalo na kapag merong pagkalito sa mga decisions mo. Kasi ito yung mga cards na kung ano man yung mga maling desisyon or nagawa, ito na yung tamang panahon para itama. Sa kalusugan, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na merong nasosobrahan sa ilan sa inyo. Halimbawa, late ka na matulog. May mga nakagawian ka na nahihirapan kang ikontrol. Kailangan mag-slow down para maging positive yung sign para sa kalusugan mo. Mapangalagaan mo ito. Pwedeng ikaw ito o yung potential person na para sa mga single, mas excited ka pa sa pakikipag-date, pagkilala sa person, kesa sa magkaroon ng seryoso or matagalan na relasyon. Para sa ilang single, kailangan mong matutunan kung ano yung mga gusto or hilig ng person mo, lalo na't magkaiba kayo ng pag-uugali, hobbies o kaya kultura. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, hindi kayo magkaintindihan ng person mo. Marami kayong differences na uwi sa hiwalayan. At saka, ang advice para sa mga nasa relationship, kailangan yung pakikibagay. Maybe isa sa inyo ng person mo yung hindi kayang gawin ito. Maybe ang ilan sa inyo gusto ng person mo magsama kayo sa lugar kung saan siya nakatira or magpalit ka ng relihiyon na kapareho ng relihiyon niya. Kailangan yung pag-usapan yung balanse sa mga gusto o kaya expectations sa relationship. Ito naman yung additional card, the Hermit. Kailangan ng clarity sa sitwasyon mo. Kung kailangan mong maging mapag-isa ay gawin mo para magkaroon ka ng tamang desisyon or choices. At sa panahon na meron kang problema, patatagin mo yung spiritual na connection mo. Pangatlong card na yan na nagsasabi. Itong Two of Pentacles, nakatatlong cards ka na para sa balanse na kailangan sa sitwasyon mo. Para magawa mo yan, kailangan ng positive mindset at saka kailangan alam mo kung ano yung minamanifest mo. Kailangan din ng time para mag-heal. Meron ding darating na positive news or blessings. Itong bottom of the deck na Four of Swords, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo nasasaktan ka pa rin sa mga narinig mo or nangyaring sitwasyon sa iyo. Pero sa next chapter ng buhay mo, meron ng growth at saka magpapatuloy na yung buhay mo. Pagkatapos mo harapin yung mga painful na decision or situation, meron ng pagbabagong mangyayari. Patuloy kang magtitiwala at poprotektahan na ang sarili.